justamente por causa do tema de hoje, Dahil sa ating pagsanayon, pwede nating praticamente assim, sabihin podemos na dizer o segredo que ito ang faz sekreto kung a bakit nossa família, ang a nossa pamilya obra ir para natin, frente. ang trabaho ay Ou nagtataguyod seja, Jesus no meio. dahil ito kay Jesus sa É gitna o tema que a natin. gente queria Ito ang tema aprofundar na em gusto todas naming as pag-aralan fazendas, nos grupos ng de esperança malalim sa lahat viva, ng mga fazenda, sa mga Living Hope groups, quando também at vocês se pag encontrarem com os nakakatagpo voluntários, as ninyo ang mga famílias. voluntaryo at É uma mga chance, pamilya, como nós entendemos, alam naming ao ito ay preparar esse isang ano jubilar da pagkakataon fazenda sa para os seus 25 25 anos, taon kaarawan natin que a gente na entendeu sa pamamagitan que através ng mga DVDs na ito, desses temas, na mga pagsana vocês ito, usassem como may instrumento bahagi sana esse ninyo momento de itong graça que sandali nós na vivemos. puno ng grasya na nararanasan natin dito. É muito melhor Mas falar mabuti sana olhando magsalita para os seus na olhos, tumitingin sa contando mata com a sua ninyo, unidade, né? makita niyong Só pagkakaisa, acreditando no olhar que kaysa você maniwala agora lamang sa inyong tá panonood através dessa sa mamamagitan ng kamera na ito. E nesse momento a gente At quer sa também oras na declarar ito, esse amor, gusto namin ideklara ang aming pagmamahal sa inyo, outro, ang disposition magbigay ng sariling buhay sa bawat isa, kahit sa pamamagitan ng kamera na ito. Itong instrumento nagbibigay ng posibilidad sa amin maabot kayo na nasa mga Living Hope groups, kayo na nararamdaman ang panawagan ng Diyos upang sumunod sa Kanya sa trabaho na ito. até você que está Kasali ikaw na nasa simula pa lang ng inyong programa ng rehabilitation. de Ginagawa namin itong karanasan na intindihin kung anong nais ng Diyos. entender o que é que Deus quer depois desses 25 Pagkatapos anos ng 25 years tungkol sa ating pamilya, Fazenda da Esperança. sa Family of Hope. Então, eu ontem mesmo, quando estava Kahapon lang iniisip ko pensando ang algumas ideias, mga ideas conversando até tarde sa com o Frei, pagkikipag-usap ko din kay Father Hans hanggang sa gabi. vamos dormir até mais tarde At conversando, bago matulog, assim, justamente com essa experiência nararamdaman namin itong karanasan ng presensya ni Jesus sa gitna namin. dele entre nós, Sinusubukan namin habang nasa aming gitna ang presensya ng Diyos, que fez nessa maintindihan kung anong itong kahanga-hangang biyaya na ibinigay ng kapanganakan ng fazenda. Jesus, Itong pagkaintindi na kung si Jesus ay nabuhay muli, nem nascido a fazenda, ay wala sa gitna natin, wala kaya na yon ang fazenda at wala rin tayo dito na yon sa hall na ito kung saan man panoorin ng iba itong video na ito. Mas ontem ainda quando a gente Pero estava kagabi sa usapan namin ni Father Hans, sentiu assim que naintindihan din namin na ang agora mesmo karanasan vamos fazer nesse gagawin natin na yon ay meron ng presensya ni Jesus sa gitna natin. como nós aprendemos Gaya ng turo sa atin mula sa karisma ng pagkakaisa. meu coração, Kinakailangan na mula sa puso ko na yon, galing ang isang klaseng kalayaan, sem mesmo ang até a pagiging preocupação empty at gusto magsalita na may pagmamahal at hindi nag-alala na magiging perpekto ito por amor, o dapat maging maayos ito. também Pero gawin ito na may pagmamahal tá nenhuma at kayo din kailangan maging empty at walang mang pag-alala ele, por causa at do hingin amor sa entre Diyos nós, dahil sa pagmamahala natin na siyang magbibigay ng inspirasyon, na siyang magsasalita kasi wala akong kakayahan na gawin ito. Kanina lang sa agahan, sabi ni Beto sa akin, comentando, não, Nelson, se preocupa, "Huwag kang mag-alala, Nelson. May karunungan ka naman." eu falei isso, né? At sabi ko, hindi naman ito sapat, di ba, Beto? Sama-sama kami ni Ana at Kako din sa agahan. Ou individual, Dahil ang personal o kaya kolektibong karunungan ay nagmumula din sa pagmamahalang sinusubukan nating isabuhay. o que às vezes as pessoas Minsan, pensam que kung é ano man sabedoria, ang iniisip ng tao tungkol sa karunungan ng taong nagsasalita, porque às vezes não tem a alam clareza, natin hindi talaga nós ganito. sabemos que não é bem assim. É fruto Pero justamente ito'y dessa bunga descoberta nitong maravilhosa dakilang pagkatuklas. que Ibig eu sabihin, posso dar sabedoria nakakabigay ako ng karunungan dahil pinapayagan mo ko gawin todas ito. as fazendas, At nós fazemos essa ito ang experiência karanasan desde ginagawa aquele namin sa lahat ng mga fazenda. até como coordenador, Kahit ang mga boys na gumagawa ng karanasan bilang coordinator, insistir que alguns que nem gusto sabem kong ler e banggitin escrever, ito dahil may mga coordinators na hindi pa quando, por marunong exemplo, bumasa vão o fazer sumulat. tema
Kapag magbibigay sila ng meditation, kinukuha nila itong kataga na hinanda at pinapaliwanag ni Father Cesar at ginagawa nila itong karanasan dahil ang mga boys under rehab ay may mga bukas puso makinig, nasa disposition silang makinig na walang mga pag-alala. Pagkatapos ang coordinator, kahit walang special na paghahanda upang magawa ito o may paliwanag na maayos ang tungkol sa Ebanghelyo, lalo na sa particular na pag-uusap na binabasa nila. Pero pagkatapos ng meditation, tuwang-tuwa ang coordinator pumupunta sa amin at nagsasabi, nasabi ko mga bagay na wala akong idea na masasabi ko. Saan ba ito galing? Galing sa karanasan na ito. Unti-unti natuto sila sa amin na ang presensya ni Jesus sa gitna natin ay ang karunungan, ang liwanag. Dahil dito, naging isang bagong karanasan pag ang mga bisita pumupunta dito ay nagtatanong, sino ba ang mga taong nag-alala sa mga nakarehab? Sino ba ang mga responsible sa kanila? At masaya namin sinasabi sila mismo. Dahil dito sa atin, alam na natin ang sekreto. Ang presensya ni Jesus sa gitna ng dalawa o higit pa, nakakapagbigay ng karunungan sa mga tao nagsasalita o sa nagbibigay ng meditation. Pareho din dito na yon. Pero na yon, gusto namin intindihin kung paano nagsimula, kung saan nagmula itong liwanag, ng pag-unawa nitong pangungusap sa Ebanghelyo na kung saan may 2 o 3 na nakakatipon sa aking ngalang, ako'y nasa gitna nila. At sana sa pag-unawa nitong pag-uusap sa liwanag ng karisma ng pagkakaisa na itinatag ni Chiara Lubick na halos 60 taon na kasama ng iba pa ng natuklasan nito, gusto kong bagitin ang isang bahagi nitong libro na sinasabi kung paano nakuha nila itong liwanag at ang liwanag nitong karisma. Mabuti kung matuklasan natin ito, ang panimula nito at pagkatapos sa mga fazenda, sa mga Living Hope groups, sa mga volunteers, sa ating mga pamilya, pag nagtatanong sila sa amin tungkol dito, gaya ng tanong ng isang nanay sa akin na, ano ba talaga ang pagditipon ng mga Living Group Hopes? Gusto kong sagutin ito tanong na yon, gaya ng pagsagot ko sa kanya sa pagbalik tanaw ng simula natin dahil nararamdaman ko ng ating panimula ay may tatay at nanay, di ba? Meron tayong spiritual father at spiritual mother. Ang spiritual father ay si Francisco de Assisi na nasa pamamagitan ni Father Hans nung dumating siya sa parish bilang Franciscan priest, dala niya itong buong karisma na may sobrang 800 years sa loob ng puso niya at binahagi niya ito sa amin noong maliit pa kami at nagsisimba kasama niya. May mga ilang sa atin dito na yon bukod pa sa amin ni Lyra C. Pero higit pa dito, dala-dala din ni Father Hans sa puso niya ang karisma ng pagkakaisa. Nakilala niya ang karisma sa Alemanya nung bata pa siya. Kaya itong dalawang realidad, itong dalawang karisma na dinala niya sa puso niya ay binigay niya sa amin. Nang binigay niya sa amin itong karisma ng tatay na si San Francisco at karisma ng nanay na si Chiara Lubick, sinasabuhay namin ito noon sa simula at pagkatapos, naging curious kami na malaman kung ano nasa likod nito. Nalaman namin ang istorya kung paano nagsimula itong realidad. Kami, mga taga-Fazenda da Esperanza, taga-Family of Hope, hindi pwede malito sa mga bagay na ito. Kahit sa isang fazenda na may 2 o 3 responsibles at may mga coordinators, mga boys, kahit din sa isang grupo ng Living Hope group, kahit sa mga pamilya natin, kung pabayaan natin itong karanasan ay delikado. At gusto kong basahin din ang isang parte ng libro. Sinabi ni Chiara na mararanasan natin kabiguan. Baka payagan ng Diyos mangyari itong pagdurusa, isang sadali na may kadiliman, kalungkutan, upang magising tayo at magtanong sa sarili, nagagawa ba natin ito? O kaya, nagugustuhan ko ba mamuhay kasama ng presensya ni Jesus? O inaangat ko masyado ang aking mga kakayahan?
Dahil ito ay isang malaking tukso na pwedeng dumating sa akin. Halimbawa, lumalaki itong trabaho. Kung titingnan natin itong hall, halos 50 tayo dito. Mga nagbigay ng sarili sa Diyos sa ganitong gawain. Tapos makakaroon din kami ng pagtitipon sa mga gumagawa ng commitment, pakto, at ng mga epetibong mga miyembro. Nakikita natin malaki na ang ating pamilya at maaaring matukso tayo ng ganito. Gaya ng nararamdaman ko minsan sa puso ko at nakakabigay ng takot sa atin, ano ba ang mangyayari sa kinabukasan nito? Tumatanda na tayo, di ba? Inaamin ko sa inyo mga 10 years ago, di ko ito naisip. Pero sa ngayon, dahil 45 years old na ako, minsan dumarating itong tanong sa akin, ano ang mangyayari sa kinabukasan natin? Kung maisip ko ang bawat isa sa inyo, mga bata pa na hindi pa nakabot sa edad ng 30 years old, dumarating din ang tanong kung paano ninyo malalampasan ang mga crisis ninyo. Pag dumarating na ang mga pagdududa o kahit ang pagdating ng katandaan. Kaya dumarating ang sagot sa akin sa pamamagitan nitong karanasan. Pero hindi ibig sabihin ako, si Lucio, si Raci o kami, kagaya ng sinabi ni Father Hans kahapon sa unang topic niya tungkol sa mga founders. Hindi kami lamang nagdadala nitong trabaho. Dahil meron, ayon sa mababasa natin ngayon, isang kapatid na hindi natin nakikita, na naroroon sa ating gitna mula noon sa simula pa lamang. At nagdadala siya nitong karanasan para sa atin. Pero kung titingnan natin ang umpisa nito, kung paano nagsimula sa liwanag ni Kiara at ng kanyang mga kasamahan, at pagkatapos gusto ko kasama sa inyo, pag-aralan itong espesipikong bagay. Itong karanasan ginagawa natin mula noon sa parish, sa kanto, mula nung dumating si Lucy galing Sergipe, mula noon nung dumating si Ferde, si Sergio, at nung bawat isa sa inyo nakatugong sa panawagan ng Diyos para sa inyo. Dahil naroroon lamang ang presensya ng Diyos, pag isang tao nararamdaman itong pagmamahal ng Diyos sa gitna ng 2 o 3 tao, nakatugon sa pagmamahal na ito at nagiging reciprocal. Kasi ang kondisyon upang magkaroon ng presensya ng Diyos ay ang pagmamahalan. Ang pagtitipon sa ngalang niya ay ibig sabihin pagmamahalan. At sa aming partikular na karanasan ay nangyari na sa pamamagitan ng Franciscan Charism, itong charism ng pagkakaisa ay incarnated sa isang aspekto, isang pagdurusa, paghihirap ng daigdig, at nakapagbigay ng isang sagot. Kaya mga dumarating sa parish ni Father Hans, minsan suffered, marginalized, may sakit, o mga tao nakita ko sa kanto sila Antonio, si Beto, ay nakaramdam nitong pagmamahal. At nang nakita, naramdaman nila itong presensya ni Jesus, nasa gitna ng 2 o 3 tao, ano ba kaya ang nangyari? Ang pagbabago. Gusto ko sana magbigay tayo ng focus dito. Dahil ang unang hakban ay, kahapon nabasa natin sa isang internal regulation ng ating specific source ay ang pagmamahal sa mga tao na mimit natin. Mula kay Jesus na nasa kalooban ko, para kay Jesus na sa kalooban ng tao na nangangailangan. Pero ito ang unang hakban. Dahil isinasabuhay din natin bilang mga miyembro ng Family of Hope, ang charism ng pagkakaisa, dapat tayo mag-step forward. Ibig sabihin, ang pagmamahalang na nasa atin at naaabot sa mga nangangailangan ay nagbibigay ng oportunidad sa kanila na ma-encounter itong bagay na higit. At ito ay ang Diyos at nagiging sanhi ng pagbabago. Pero isang hakbang pa lamang ito. Bukod pa dito, kung nananatiling tapat tayo kay Jesus na nasa gitna natin, mula sa pagbabago ay nakakabot sa isang point na sa panimula medyo nahihirapan kami dito. Naalala ko na magustuhan ko na dalhin kagad sila Antonio at Beto sa Mariapolis Center. At disaster ang nangyari doon. Dahil nang dumating kami doon, dahil nagustuhan ko sana na sila Antonio at Beto ay sinabuhay ng pagbabahagi ng mga ari-arian sa amin nila Father Hans, dahil nagagawa na namin ito nila Father Hans, tapos dumating na sila Lucy. Clear na ito at sa kagustuhan na magustuhan din nila itong karanasan, sabi ko, punta tayo sa Mariapolis Center, ibigay natin ang lahat, hanggang sa point na parang
sumabog. Paano Como é que pode masasabi dizer ito? assim? Estressou. Na-stress na Estressou. sila. Por quê? Porque não é eu que Bakit? posso pretender Dahil isso hindi tudo. pwede ako ang may gusto nito para sa É kanila. Jesus no meio de nós que Pero faz si o outro se Jesus na nasa converter gitna e, além natin ang disso, magtulak ng passo pagbabago ainda nila. mais At superior, bukod pa nito, isang mas mataas na procurar hakban pa, uma vocação. maghanap ng vokasyon. Uma vocação. Isang Então, vocation. Deus teve que exigir de nós uma Kaya, renúncia. hingi sa Em amin ng primeiro lugar, Diyos tínhamos que ang ter Jesus pag-unawa entre na nós, kailangan mo na magkaroon ng que presensya Ele ng Diyos entre sa nós, amin se nós at ficássemos siya sa fiel a gitna esse namin, amor, kung poderia nananatili fazer o que tapat kami hoje sa é pagmamahal na realidade, ito, né? makagawa Que kung ano sa nayon até ay realidad na, jovens di que ba? experimentaram a escuridão, o Kahit ang inferno mga da tao droga, nararanasan ng a impyerno buhay sa destruição droga, total, sentisse o isang chamado, kabuuan pagwasak, quero me consagrar. ay nakaramdam ng panawagan na gusto kong ibigay ang sarili ko para sa Diyos. Isang dakilang pangyayari ito. Wala kaming kapangyarihan na gawin ito, kundi ang presensya lamang ng Diyos sa gitna namin. At dahil dito, kung nakakatipon tayo na iyon dito, ito ay bunga ng pagpiling namin na isabuhay itong karisma higit sa lahat. Os carismas desses pais. Itong mga karisma ng tatay at nanay. Si San Francisco na nakita si Jesus na nakitipon sa mga may ketong at hindi na natakot. At dito nakita din natin ang specific nating paraan kasama pa ng karisma ng pagkakaisa. Nangyari itong dakilang milagro na pag may lumalapit dito, kahit si Pope, at ito ang pinakamalaking kaligayahan gusto sana ni Father Hans ibigay sa kanya, at siya, bilang sinugo ni Kristo dito sa lupa, makaroon din ng pagkakataon na ma-meet si Jesus sa gitna natin. Parang masyado mataas itong desire, di ba? Pero ito talagang kagustuhan na sa puso ni Father Hans sa pagdating ni Pope dito. Nasa pamamagitan ng pagiging simple natin, sa paraan natin na mamuhay, mangyari sa nitong pakikipagtipon niya. O Santo Padre, At hindi naman by chance na ang Santo Papa na pagkatapos ng bisita dito sa fazenda ay walang tigil, kagaya ng last report ng pagpapakita niya noong December, nagsalita siya tungkol sa fazenda. Ano kaya nangyari? esse carisma desses dois pais fez com Itong karisim na mga magulang ay nakabigay nitong pagtitipon para sa kanya. At sa ngayon, wala na sa atin ang idea ng gaano kalaki ito dahil hindi siya isang ordinaryong tao. Siya ang isinugo ni Kristo. Kaya pwede natin sabihin si Kristo ay nagtipon kay Kristo din na nasa gitna natin. Ano kaya mangyayari pagkatapos nito at nangyayari na ay isang dakilang bagay. Pero balikan natin ang tungkol sa kagustuhan namin na mga unang boy namin makakaalam din sana sa isang parehong paraan namin na pwede sana mabuhay kasama namin. Pero lahat tayo kailangan maintindihan na una sa lahat ay ang personal na decision ko na isabuhay ko ito dahil kay Kristo na sa mga nagdudurusa. Pati dahil kay Kristo na nasa gitna natin na nagagawa ng pagbabago at makakabigay pa ng vocation. Pero upang maintindihan natin na walang pagkakamali, gusto ko sana basahin isang maliit na parte nito kung saan kinikwento ni Kiara itong history ng pagkatuklas ni Jesus sa gitna. Galing ito sa isang pagsasalita niya noong 1997, kung saan siya mismo sa isang meeting sa siyudad ng Italy, pagkwento niya tungkol si Jesus sa gitna, ay ipinapaliwanag ang tungkol sa pinagkukunan nito. At pagkatapos nito, balikan ko pa ang tungkol sa history natin. Ang taguan namin ay hindi secure. Dito, maintindihan na ng lahat ang sinasabi niya, di ba? Panahon ng digmaan nito, at ang pagkatuklas na ginawa ni Kiara kasama ng mga kasamahan niya ay nangyari sa isang paraan na ang siyudad ng Trento kung saan sila nakatira ay winawasak at binubomba. Maraming beses pag tunog ng alarma, lahat ay tumatakbo sa mga taguan. At dito, alam ng karamihan sa atin,
Naalala lang nila na madala ang Ebanghelyo. Deus assim, Jesus assim, pedagogicamente foi Lahat ng pagkakataon na nagtitipon sila nessa situação. sa kalagayan na ito, nagbubukas sila ng Ebanghelyo. E as palavras iam se iluminando uma por At uma ang cada bawat vez que isang elas se kataga encontravam. ay nagiging liwanag para sa kanila tuwing nagtitipon sila. Dahil sa kalagayan na yon, pinapasok nito ang puso nila sa isang paraan makapangyarihan. Fizeram nessas idas Pagkatapos nilang pumuntang taguan nila, idas forçadas ao abrigo antiaéreo, fizeram a descoberta de pag Deus natuklasan na nila amor, na a vontade de Deus. ang Aí Diyos ay chegou pag-ibig, nesse momento ang de tungkol fazer sa kagustuhan ng essa Diyos, luminosa descoberta tapos sobre dumating Jesus nirong mesmo. itong dakilang pagkatuklas Então, tungkol o kay abrigo Jesus sa que nos gitna. acolhia não era seguro. Kaya ang Estávamos taguan sempre namin ay diante hindi da secure. morte. Lagi nasa harap kami ng Então, outra kamatayan. pergunta nos invadiu. At ang ibang mga tanong ay dumating sa amin. Que lhe agrade Makakaroon ba ng isang kagustuhan ng Diyos na nagpapasya sa Kanya sa isang special na paraan? Kung mamamatay sana kami, gusto naming isabuhay na maayos itong Ebanghelyo, kahit sa huling sandali. O Evangelho respondeu e falou de mandamento. Nakatugon ang Ebanghelyo at nabanggit tungkol sa isang utos na sinabi ni Jesus. Este é o Ito meu ang mandamento. aking utos. Amai-vos uns aos outros como eu vos Magmahalan kayo gaya ng amei. ginagawa Ninguém ko tem sa maior inyo. amor do que aquele que dá a Walang vida. pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao nag-aalay ng kanyang buhay para sa mga kaibigan. At tuloy pa si Kiara, nakatingin kami sa mata ng bawat isa at pinagsasabihan kami, handa ako magbigay ng buhay para sa iyo. Ako din, ako din, lahat kami para sa bawat isa sa amin. Sa ganitong pangako, nagmumula ang sagot para sa libong-libo pangangailangan at pagmamahalan. Hindi naman hiningi sa amin na ibigay talagang buhay para sa iba. Gayunman, pwede namin maibahagi ang lahat sa isa't isa, mga pag-alala, mga kaligayahan, mga pagdudurusa, mga ari-arian, at ang mga maliliit na kayamanang espiritual. Pakiramdaman namin lumago ang antas ng buhay namin. Sa katahimikan, may nakapasok sa aming grupo. Irmão invisível que dá segurança, Isang uma alegria kapatid jamais sentida, namin na hindi nakikita, na nagbibigay ng katiwasayan, isang kaligayahan hindi namin nararanasan noon, isang bagong kapayapaan, entre nós as suas palavras. isang buhay na buo, isang ilaw na hindi malilito. Ito ay dahil kay Jesus na isinasabuhay, na ang kanyang mga salita kung saan may 2 o 3 nakatipon sa akin nyalang, at dito sinulat ni Kiara ng malinaw, sa aking pagmamahal, ako ay nasa gitna nila. Sabi niya, lahat ay dapat maging isa. Sana nasa amin siya upang maniwala ang buong mundo. Kung si Kristo ay nasa atin mga kapatid, magtitiwala ang buong mundo. At ito ang nangyari sa paligid namin. Dumadami ang mga tao nagbagong buhay ng radikal sa amin at iba't ibang klaseng pagbabago. Iniligtas ang maraming vocations na dati ay nasa panganibik at iba pang mga vocations ay pinanganak. Magandang basahin ito pagkatapos ng 25 years, di ba? 25 years na ginagawa natin itong karanasan na talaga nangyari ito. May mga iniligtas na vocation, marami sa mga taon na ito, mula nung nasa parish pa. At bukod pa dito, ang mga bagong vocations na pinanganak, tinitingnan ko kayo, si Christian nang dumating siya upang gawin isang karanasan kasama ng mga boys, natuklasan niya ang kanyang vocation at maging pari dito. At noon, panahon, naisip namin ay talaga, manatili sana si Christian sa fazenda, ha? Pero nais ito ni Jesus. Gusto ito ni Jesus na sa gitna namin at hindi sa paraan gusto namin. Kinailangan siya bumalik sa Germany, maging pari doon sa isang mahabang panahon at pagkatapos ay babalik siya dito. Pareho ang nangyari kung maisip natin ang dumating dito sila Anderson at Luis. Gusto nila kagad noon maging pare, kabaliktaran kaya
Naintindihan ninyo? Gusto na nila noon pumasok kagad sa isang parish. Tapos nanatili sila dito at sa ganitong paraan, kagaya ng marami pang iba na sumusunod sa kanila. Si Jesus sa gitna ang nagbigay ng inspirasyon. Kung paano, kung sa taon na ito, kaya sa susunod ng taon o hindi, sa susunod pa. Kaya siya mismo ang nagbibigay ng inspirasyon tungkol sa mga vocations na kasulat sa kanya, di ba? Kaya pinanganak mga bagong vocations. Kung si Kristo ay nasa pagkakaisa ng mga kapatid, magtitiwala ang mundo. Pagkalipas ng ilang buwan, mga 500 na katao na iba't ibang edad, lalaki at babae mula sa lahat ng mga social levels, nagustuhan maibahagi din sa amin ideal. Ang lahat sa amin ay naibabahagi. E aí, refletindo, quando eu estava assim, pensando na nossa história, At sa pag-iisip ko tungkol sa ating istorya, nagtanong ako sa sarili ko, alin ba ang mga sandali sa karanasan na ito? Nilampasan namin ang mahalin si Jesus nasa iba, mahalin si Jesus na nasa iba, para sa ibigay si Jesus nasa gitna namin para sa iba. depois até a vocação. At pagkatapos ito ay naging sanhi ng pagbabago hanggang naabot sa vocation. Kaya alam na natin lahat sa history na sa umpisa, dumating kaya si Father Hans sa parish, nagsimula siyang tumanggap ng mga tao sa bahay ng parokya, at sa parehong karanasan, si Iracy doon sa social work, eu lá na esquina, tapos ako din sa karanasan doon sa kanto, at hanggang dito, inspired sa pagmamahal ni Francisco. era coisas assim que era admirável. Nangyari ang mga bagay na kahanga-hanga, nakakatouch, at nagpuno ng aming mga puso. E para cada de nós, chegou Para sa bawat isa sa amin, dumating ang oras na nilapasan namin itong pagmamahal ni Kristo sa iba at nagtulak sa taong minahal namin na magmalik sa pagmamahal. com Jesus no meio. At sa pagtingin sa iba na may Jesus sa gitna, nangyari ang pagbabago. Magbibigay ako ng isang konkretong halimbawa. A esquina da Sinimulan na namin ang restaurant sa kanto, ang kanto ng pag-asa. com simplicidade. At nang nag-request kami kila Antonio at Beto na magsalita doon sa isang simpleng paraan, sinabi ni Antonio na ganito, Assim, teve momento isang partikular na sandali ito sa amin doon sa kanto. Nang dumating si Nelson kasama ng mga kapatid niya chegou at may dalang cake por causa que o dahil si T, que estava no isa sa mga boys na sa grupo, ay may kaawaran. Nós precisamos lembrar da história para poder entender Kailangan natin maalala ito upang maintindihan ang history tanto isso at kung paano nagsimula itong charism. que pode parecer Kahit itong mga bagay na nabasa na namin kanina at baka narinig na namin ito ng maraming beses dati, aprofundar ganito na rin ang karanasan tungkol sa cake, pero kailangan natin agora recomeçar de novo com palalimin ito para makapagsimula muli tayo ng mas malakas. pedir para Kaya nang dumating kami doon na may dalang cake, kasama ng kapatid ko na gustong gumawa ng karanasan na ganito, nalala ko nang dumating ako sa bahay, sabi niya, Nelson, napakasaya mo kapag galing ka sa mga pagtitipon na ito, na gusto ko na rin sa kahit anong paraan sumali. Nagluto ako ng cake, pakidala ito doon sa kanya, ginawa ko ito para kay Jesus. não você At naalala ko ito, na parang kahapon lang nangyari. Ito ang mga salita niya. Ginawa ko ito para kay Jesus at sinabi ko sa kanya ng ganito, hindi, sabay ka, sama-sama tayo pumunta doon at nagustuhan niya. o T Pagdating namin doon, chegou lá pinakaunang beses nakapunta siya doon at tinawag ninyo si T. Dumating si T doon, kumain kami ng cake sa kamay mismo at sa sandali na yon, nangyari isang magic moment. Bakit sinasabi ko magic? Anong ibig kong sabihin? Itong presensya na hindi makita ay naging isang bagay na kakaantig ng damdamin. Malakas at sa sandali na yon, kagaya ng sinabi ni Antonio na dumating ang tanong, bakit? Para sa ano? At pati ang pagnanais. o primeiro Ay ito nangyari sa puso namin lahat. Nangyari na nagkaroon ng isang tao nagbigay ng unang hakban, pero namumula sa karanasan ni Jesus sa gitna namin nila Father Hans, namin ng kapatid ko si Aninha. Itong si Jesus na sa gitna namin dumating sa kanto at dito nag-provoke ng pagbabago. Pero di naman natigil dito. Pagkatapos nito, kasama namin si Antonio, nagsasabuhay ng pagmamahalan sa parokya kasama ni Father Hans. At itong pagmamahalan namin,
Kahit nawala sa kami sa kanto, nangyari na hinanap ni Ademir si Antonio, tapos sumunod si Beto, si Angelo. Hindi ko maalala ang pagkasunod-sunod na ito, ha? Si Angelo tapos si Beto. Nag-request sila kung pwede din sila gumawa ng karanasan na ganito. Isang dakilang bagay ito. Dahil sa pagtitipon ko sa mga boys ng lahat ng mga fazenda, gusto kong talaga ibahagi ang tungkol dito. Ang pagbabago ay hindi nangyari dahil sa internation. Sa totoo lang, dapat natin sabihin ng ganito. Ang pagbabago ay nangyari dahil sa internation na may Jesus sa gitna. Ibig sabihin, pumasok sina Beto, Angelo, Antonio at si Ademir. At dahil wala kaming pwesto, at ang request ni Antonio ay, dalhin mo ako kung saan gusto mo. Kailangan ko sana may gumagabay sa akin 24 oras sa isang araw. At wala kaming idea dahil siya kahit saan. Kaya dinala namin siya saan? Dinala namin siya para sa kasayahan ni Jesus sa gitna namin. Kaya dito nagsimula ang internation. Sina Antonio, Beto, Angelo at si Ademir kasama mga ipapa na dumating. Sa pagtitipon nila kay Jesus sa gitna nasa parokya kasama ni Father Hans, nagumpisa ang proseso ng rehab nila. Nangyari ang pagbabago nila at kinabukasan hinanda pa ang vocation nila. Ang mga vocations na pinanganak at ang trabaho ay hinanda at plinano ng Diyos. Sa pagiging tapat namin at laging inalalayan kami, ito ay isang punto din. Nagsimula ang karanasan at pagkalipas ng panahon, kagaya ng turo sa amin ng karism ng pagkakaisa at sa katapatan din ni San Francisco, na importante tumuloy ang relasyon namin sa mga karism na ito. Di namin pwedeng sabihin na sa amin ang karism na ito. Kila Father Hans, ako, si Luz at si Raci. Kami, dahil sa kagustuhan namin, makuha kung ano mga turo nitong karism ni Jesus sa gitna, mula sa panahon pa na nagdesisyon kami tumira sa unang bahay namin sa Tapuya Street 77, pag nakakaroon ng meeting sa Mariapolis Center, bye Antonio, bye Beto, anong ginagawa namin? Sumasali sa meeting. Para sa ano? Para ma-feed ang sarili namin sa presensya ni Jesus sa gitna. At bahala na kayo dito. Kailangan ninyong gawin ang karanasan. Mula sa umpisa ay ganito at nangyayari hanggang ngayon. Pag nagiging tapat tayo sa pagpili ng presensya ng Diyos sa gitna natin na kailangan ma-fit din, pag di tayo tapat sa presensya na sa gitna natin, naiiba na ang takbo ng fazenda. Pag wala itong realidad, hindi nangyayari ang mga pagbabago, hindi dumarating ang mga vocations, nagiging empty ang mga fazenda, nawawala ang meaning, marami umaalis at kahit ang vocation ay nawawala din. At dahil dito, sa isang meeting ng ganito na yon, marami sa inyo nakikipag-usap sa amin o kaya by email mula sa mga pamilya at mga consecrated, nagtatanong kung paano kaya ang kalagayan ng fazenda, sinong mayuwan kaya sa mga fazenda. Nakatanggap ko itong mga tanong mula sa Germany, sa Pilipinas. Mga couples din nagtatanong kung paano tungkol sa mga anak nila. At kami, na may lakas na loob, ayon sa karanasan namin sa umpisa, lagi sinasagot na si Jesus sa gitna nila ang gagabay sa fazenda. Kailangan nila gawin itong karanasan. At tayo rin kailangan gawin ang atin. Dahil hindi natin kaya dalhin itong trabaho na nag-iisa. Kaya sa ganito, kailangan pumunta tayo sa mga meetings. Lumahok tayo. At malinaw ito sa internal regulation and statutes natin. Ang mga miyembro ng Fazenda da Esperança ay nakaka-receive ng formation nitong dalawang karism. At sa karism ng pagkakaisa naman, nakukuha ng mga miyembro ang karisma nila sa pamamagitan ng mga meetings nila para makainom din sila sa pinagmulan ni Jesus sa gitna at magbigay ng pagkakataon sa mga nayuan na gawin itong karanasan ni Jesus sa gitna. Nang nagsimula ang center para sa mga babae, maalala sana natin ang isang importanteng katotohanan. Alam na natin lahat dito, pero importante banggitin ulit bilang tanda ng pagmamahal sa mga iba para kilalanin din nila. Gumagawa si Raci noon na magandang trabaho bilang social worker sa foundation. Nagtatrabaho din siya sa bangko, etc. Pero nasa kanya na itong nais, ayon sa nagiging karanasan na niya tungkol sa karism ng pagkakaisa.
Sinasabuhay na niya ito, pero kulang pa para sa kanya ang isang samahan. Kaya nangyari na dumating si Lucy mula sa Sergipe at gusto niya mag-stay ng 3 months dito. At sa isang pagkakataon, a Lúcia estava limpando os pés de um pobre. naglilinis si Lucy ng paa ng isang mahirap. O amor de Cristo no Ang pag-ibig ni Kristo sa mga nangangailangan. At si Raci, nag-asikaso sa mga mahihirap na kasali sa social work. Pero nakalink ang dalawa at ang pag-ibig ni Kristo sa mga nangangailangan naging ang pag-ibig ni Jesus sa gitna sa mga nangangailangan. At sa ganitong paraan, nangyari ang kapanganakan ng Center ng mga Babae, kung saan tinanggap si Vera ang una at sa ganitong paraan nagumpisa. At para lang malaman ninyo, nag-try kami nung magbukas ng center para sa mga babae pero hindi natuloy. Nakatanggap kami ng bahay noon, may nagumpisa dito at hindi tumuloy dahil nag-iisa siya. Pero nangyari man ito sa sandali na naging buhay ang pagmamahalan sa kanilang dalawa. At pagkatapos din sa mga iba pa. Kasi kagad dumating si Ildamar, si Damar o kaya si Aninha, si Aninha. Tapos si Ildamar din at tuloy-tuloy ito. At naalala ko na yon. Ang kataga sa meditation natin mga ilang araw nasa tungkol sa nakaraan. Tungkol kay Papa Bento XVI. Ang hindi makakapagbigay ng Diyos ay walang ibibigay. Ang hindi makakapagbigay ng Diyos ay walang ibibigay. At ito ang ating kakaibahan. Ito ang ating kakaibahan. Ginalaw tayo nitong kataga at nakapag-isip kami ng marami para magtanong sa lahat ng mga realidad ng mga buhay na nasa fazenda. Ano ang ibinibigay ko sa mga boys? Ano ang ibinibigay mo sa mga girls? At upang malaman kung ano talaga ang binibigay natin, kailangan natin tingnan ng mga bunga kung nangyayari talaga mga pagbabago. Dahil hindi kagustuhan natin na sa unang lugar, patigilan lang nila ang paggamit ng droga nila. Kasi ang pag-iwan sa mga bisyo, kagaya ng nakikita natin mula sa umpisa, ay isang consequence. Ang nangyari, kagaya ng natuklasan ni Pope nang pumunta siya dito sa kanyang pagsasalita ay bukod sa physical na healing, nangyayari din ang mga pagbabago, mga conversion. Hindi lang itong bunga, pero pagkatapos, kailangan din natin magtanong sa sarili kung na-attract din natin ang mga vocations, mga bagong vocations. Itong bagong vocation para sa simbahan. Dahil since naghahanda tayong maging isang trabahong pinagtibay sa simbahan, sa Rome, kinuha kaya ng simbahan itong realidad. At sa pamamagitan ng approval, nakuha natin sa Aparecida, mula kay Cardinal Aloysio Rockscheider, nagiging isang realidad ng simbahan, kaya tinanggap nila ito. Kaya ito ay isang vocation. Hindi ito atin. Isang vocation ito, nilikha ng Diyos. At kailangan kong itanong sa sarili natin kung mula sa buhay ko at mula sa buhay natin na may Jesus sa gitna, ay nagmumula din ng mga vocations. Hindi lang puro mga pagbabago. Gusto kong basahin ang isang parte ng kinikwento ni Kiara. Ang tungkol sa si Jesus sa gitna. Sa mga nasa landas ng pagkakaisa, kailangan ang presensya ni Jesus sa gitna ng mga kapatid. Kinakailangan itong presensya ay laging buhay. Kundi ito ay magiging isang personal na kabiguan. At itong presensya ang mukha ng karisim ng pagkakaisa. At dito tayo umiinom upang mabuhay na maayos. Sa parehong paraan ng dalawang poles ng electric bulb, kahit pag may boltahe ay hindi makailaw, pero makakailaw kaagad kapag nakalink ang mga poles na ito. Dalawang tao ay hindi makakaranas ng ilaw mula sa karisim habang hindi pa nakaugnayang kay Kristo dahil sa karidad.
Kaya, hindi ibig sabihin makatira lamang ang dalawa sa isang parehong bubong ng bahay. Sa ating mga komunidad, nangyayari din minsan na may mga miyembro nakatira sa isang bahay at ang iba ay mga consecrated na at nararanasan ang impyerno dahil nawala ang presensya ng Diyos. Napakasakit ito. Kahit sa mga couples minsan, nangyayari ito. At para sa atin, ito ay kondisyon upang mabuhay ang fazenda, kondisyon upang makapag-move on ang pamilya, kondisyon para mangyari ang lahat ng sinabi namin dito kanina. Kailangan hinging ang tulong ng Diyos. Pag-usapan din natin ito sa susunod ng topic. Yakapin si Jesus na pinabayaan at makapagsimula muli ng mabilis sa pamamagitan ng karidad. Kagaya ng sinasabi nila sa mga meetings namin, si Jesus sa gitna ay anak ng pagmamahalan. Kailangan makapagsimula muli ng mabilis at nangyayari lagi mula sa umpisa. Nakikipag-usap kami palagi. At pag natapos namin itong usapan, makikipag-usap kami ulit. Dahil dito mayroon tayong karanasan na magkasama na naninirahan. Nang nagsimula kami sa unang bahay sa Tapuyas Street at si Ferdi, ang pinsan ni Father Hans, dumating, ay pagkatapos dumating na rin si Sergio Cano na galing sa isang meeting sa Mariapolis at gusto niya malaman nito sino bang nagsasabuhay nitong espiritualidad. Unang niyang nais ay makilala ang fazenda o itong karanasan nagsisimula. Pero dumating siya para makilala ang mga boys gumagawa nitong karanasan ni Jesus sa gitna. Kaya nang dumating sila, naramdaman namin kailangan namin gumawa ng pact. At malala ko, isa sa mga sangkap nitong pact ay dahil nagsimula kami magkasama mamamuhay for 1 year, 2 years at hindi natin pwede payagan na ang lason ng judgment ay makatira sa puso natin. At ginawa namin itong pact sa amin. Kahit mahirap, makipag-usap lagi tayo. At masasabi ko sa inyo, malaking tulong sa amin itong pact. Dahil lumilipas ang isang linggo na may mga pangyayari na hindi ko maintindihan kay Ferd, kay Sergio, kay Father Hans. At dahil sa pact na ito, iniligtas namin ang presensya ni Jesus sa gitna namin mula noon. At sa isang parating na araw, gusto namin isipin, ito'y kasama sa inyo, mararamdaman natin itong pangangailangan na gawin itong pact sa libingan ng ating tatay si San Francisco, di ba? Pagkatapos ng isang sandali ng kadiliman, pakiramdaman ng kabiguan, na isinabuhay namin nila Father Hans, pati sa relasyon namin dalawa, sandali ito na halos pinayagan ng Diyos na maramdaman namin malapit na mawala ang lahat at nakapagsimula kami muli sa pamamagitan ng pagmamahalan. Naalala ko nang dumating dito si Father Germano, tumulong siya sa amin lahat at isang bagay napakalinaw na sabi niya sa amin, kailangan mong maalala na tingnan si Jesus na nasa kay Father Hans. At di lang sa mga boys. At si Father Hans din, pero nagagawa na ito ni Father Hans dahil mahabang pasyensya niya sa amin. At pati sa aming dalawa. At paglampas nitong crisis, nakaroon kami ng grasya na pumunta sa Assisi pero hindi ko maalala kung anong pagkakataon nito. At nagawa namin itong pact sa libingan ni San Francisco. Na wag sana niyang payagan, baliin ang pagkakaisa namin. Di ko maalala kung ilang taon nang nakaraan. Mas mabuti yung memory, Father. Mga sobrang 12 years na siguro ito. Di ko alam. At pagkatapos nagustuhan namin i-renew ito kasama nila Luis Anderson, Cesar, tapos kasama din nila Lucy at Iracy. Pero ito lahat ay isang realidad, pabalik-balik araw-araw. May mga sandali na gagawa namin mga pakto na ito, kagaya sa pagkakasal. Pero ito'y mga sandali na ako'y gumagawa ng pagpili sa mga bagay gusto kong sa unang lugar. Piliing ang presensya ni Jesus sa gitna natin o ibang bagay naman, di ba? Bago matapos ito, gusto kong basahin ang mga pangunahan ng statute ng Work of Mary, Focolare Movement. Dahil ginagawa natin ang ating mga statutes,
O kaya nagawa na natin ito at na-approve na siya dito sa Brazil, sa diocese. At sa ngayon, hinihintay natin ang approval ng mga galing ng Rome. Sa ngayon, ginagawa natin mga internal regulations. At sa mga araw na ito sa Mariapolis Center, nakasali kami sa isang meeting doon at nabasa nila sa amin itong pangunahan na ibig sabihin ito ay ang unang bagay sa statute ng Work of Mary, Focolare Movement. Gusto kong tapusin itong meeting pagkatapos nitong pagbasa at hingi ko ang pinakamataas na pangsin sa inyo na yon upang maitago natin itong bilang realidad na kinakailangan ko, na kinakailangan mo para mabago ang puso ko, ang puso mo, at upang balikan ang ating pinagkukunan. Mutual at walang tigil na karidad na nagbibigay ng daan sa pagkakaisa at makakit sa presensya ni Jesus sa kapanglahatan ay para sa mga tao nagiging bahagi nitong Work of Mary ang pinaka-basis sa kanilang mga buhay sa lahat ng mga aspekto at ang pinakatungtuning, ang pangunahan ng lahat ng ibang patakaran. Ulitin natin. Ang mutual at walang tigil na karidad na nagbibigay ng daan sa pagkakaisa at ma-attract ang presensya ni Jesus sa kapanglahatan ay para sa mga tao nagiging parte nitong Work of Mary ang pinaka-basis sa kanilang mga buhay sa lahat ng mga aspekto at ang pinakatuntuning, ang pangunahan ng lahat ng ibang mga patakaran. Ito ang pangunahan na sa statutes ng Work of Mary. At tayo naman, inspired sa dalawang tatay, nakuha din sa atin itong pangunahan at gusto nating isabuhay ito sa particular na paraan binigay ng Diyos sa Fazenda da Esperança. Hindi tayo Work of Mary, tayo ay Family of Hope. Pero wag nating pabayaan ang ating pinagkukunan. Kahit ang ating nanay si Chiara Lubick at ang ating tatay si San Francisco. Okay?